Hello mga ante, tara't magluto naman tayo ng biko for today's video. So ayun, mayroong order sa akin for today. So ayan, tara't samahan nyo ako at gumawa tayo ng biko. So ayun, tara guys, at tayo mag-umpisa na. Sa isang kawali, naglagay na ako ng 2 cups ng gata. So yung ginamit ko pong gata dyan, yung kukumama na yun nasa pack. 2 cups po nilagay ko dyan at pagkatapos pakuluin lang natin ng ganari guys. Halu-haluin lang natin kasi kailangan natin dyan palabasin yung ating latik. Kailangan natin siya mapalatik guys. Itong aking niluluto nga pala guys ay ito'y order for today. So order po ito na aking repeat customer. So nakailang order na po siya sa akin. So ang kanyang order ay 50 pieces na puto cheese at 50 pieces na Shanghai. So ito lang po aking na video sa aking pa-order for today. So ayun na nga guys, kailangan natin nagdag ng diskarte dahil napakahirap ng buhay ngayon guys. Ang mahal na ng mga bilihin, ganyan. Kaya yun, tamang diskarte lang tayo kung saan tayo makaka-diskarte ng makakadagdag sa ating mga panggastos. So ganoon. So ganyan guys, na tanggalin na natin yung ating latik doon at itira natin yung pinaka-oil. At pagkatapos naglagay na ako din ng asukal na negra ang aking nilagay din guys. At pagkatapos naglagay ako dito ng konting asin para pampabalance sa tamis ng ating biko. At pagkatapos niya naglagay ulit ako dyan ng isang pack ng Kokomama, yung 200 ml. Binuhos ko dyan at pagkatapos hinalo-halo ko siya ng ganun guys. So kailangan din natin yan siya yung malapot na malapot, yung bumubula na talaga siya. Ganun yung texture na gusto natin bago natin ilagay yung ating sinaing na malagkit. Itong aking mga pa-order, nag-umpisa lang ako dito sa puto cheese at puto pao lang po talagang aking mga pinapa-order dati hanggang sa nadagdagan na ito ng mga biko, carbonara, spaghetti, pansit, Shanghai at ng marami pang iba na dinagdag ko at marami rin naman siyang tumatangkilik guys. Nagsimula ako dito sa aking pagpapa-order nung tumigil ako sa pagtatrabaho at na-stay ako sa bahay. At dahil hilig ko rin naman talaga ang pagluluto at pinagpatuloy ko na to at marami rin naman tumatangkilik at mayroon na iba't ibang lugar ang ma-order sa akin. So ayan, balik tayo sa aking niluluto. Pag ganyan na ang texture ng ating latte, ilagay na natin itong ating sinaing na malagkit at pagkatapos niyan, ilagay na natin lahat at pagkatapos atin ito ay halu-haluin ng ganari guys. So ayan ang ating paghahalo. So ayun nga guys, hindi madali ang pagbibusiness ng ganito sa totoo lang guys kasi kailangan nyo ng mga iba-ibang gamit, kailangan mo magpundar talaga ng gagamitin mo sa iyong pagluluto at isa pa dito ay dapat meron kang nakalaan na budget para sa o-order. Ang budget na pwede pambili mo na inyong mga ingredients, hindi kasi siya madali. Lalo na kung ang o-order sa'yo ay hindi pa siya nagbabayad. So, hindi pa siya nagpapaunang bigay ng bayad. So, karamihan nga sa mga nagpapa-order, nagbibigay muna sila ng kanilang paunang bayad o kalahati dun sa kanilang in-order. Pero sa akin, lalo at pagkakilala ko, hindi muna ako nanghihingi sa kanila ng kanilang paunang bayad. So ayan na guys, ayan nilagay ko na siya, nilapat ko na siya dun sa aking bilao. Small bilao lang po itong aking pa-order. So ayun nga guys, patas ko sa lapatin na ganyan, naglagay na ako din ng latek at hiniwa-hiwa ko muna siya guys bago ko to lagyan ng latek. So ganyan na muna akong ginawa at nilagyan ko na ito yung pambubud niya dyan sa ibabaw, yung pinaka ng latek. So ayan na, lagyan ko siya ng ganyan. Pagkatapos nyan, papalamigin ko lang siya guys. At pagkatapos, babalutan ko na siya mamaya ng cling wrap pag malamig na siya. At ready na siya i-deliver guys. So i-deliver ko lang po ito at malapit lang po ito dito sa amin. So lang po, salamat sa panonood. Follow for more. Bye bye.